Inaamin mo ba na ikaw ang pumatay sa sarili mong asawa? Seryosong tanong ni Attorney Sebastian sa isang akusado. Yes, Your Honor. Walang emosyon itong sagot na animoy walang pinagsisihan. Paano mo nasabi ang mga bagay na yan? Naturingan ka pa namang doktor pero nagawa mong patayin ang sarili mong asawa? Pinatay mo siya, pinatay mo ang anak ko! Nang gagalaiting sambit ni Mrs. De Vera, ang ina ng biktima. Order in the court! Malakas sa pinukpok ng judge ang kanyang gavel para patahimikin ang korte. Sa kabilang panig, si Attorney Edward ang ipinagkaloob na hukuman sa nasasakdal. Marahan na tumayo at pumunta sa harapan ng husgado. Merong testigo na magpapatunay na hindi ang nasasakdal ang pumatay sa sarili nito asawa. Kasama na rin ang mga iilang ebidensya na kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng krimen. Ibinigay ng abogado sa husgado ang kopya ng CCTV at ilang segundo lang, ipinlay na ito sa screen. Kung mapapansin nyo, sinubukan pa na nasasakdal na i-revive ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtawag ng ambulansya. Marahan namang tumayo ang nasa kabilang panig para umapila. Siyempre, para hindi siya mapagbintangan. At saka inaamin na nga mismo na nasasakdal na siya ang pumatay. Mariin na sabi ni Attorney Sebastian. Hindi tayo makasisigurado. Maaaring may taong dumidiin sa kliyente ko. Malamig na sambit na sagot nito. Umangat lang ang sulok ng labi ni Attorney Sebastian at tila naghahamon. Puro circumstantial evidence lang. May iba ka pa ba ebidensya? Taas doon namang humarap si Attorney Edward sa husgado para ipresenta ang taong magtetestigo. Your Honor, meron akong witness na magpapatunay sa nangyari. Marahas na tumayo si Attorney Sebastian para umapila. Objection, Your Honor. Hindi tayo sigurado sa credentials ng witness at baka gawa-gawa lang yan ang kabilang panig. Overruled. Is a witness has credential? Seryosong tanong na husgado. Walang emosyon na tiningnan ni Attorney Edward sa Attorney Sebastian bago puno ng kumpiyansa na tinignan ang judge. Ang ating witness ay dumaan sa masusing pagsisiyasat at tanging katotohanan lang ang sasabihin nito. Sa katunayan, isa itong law student, kaya alam niya ang work and ethics ng lawyers. Taas doon itong sambit. Objection, Your Honor. Kahit law student ang witness, wala pa rin katiyakan na magsasabi ito ng katotohanan. Apila ni Attorney Sebastian. Overruled. Mariing sagot ng judge. Ako, si Manuel Reyes, taimtim na nangangako na magsasabi ng buong katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan at tulong sa Diyos. Panunumpa nito bago umupo sa witness stand. Ano nakita mo sa pinangyarihan ng krimen? Nakita ko na sinasaktan ni Mr. Ethan De Vera ang nasasaktan. Walang awa niyang pinagpupukpok sa ulo si Mrs. Veronica De Vera. Sinungaling ka? Hindi yan totoo. Hindi yan magagawa ng anak ko. Malakas na pag-apila ni Esperanza De Vera, ang ina ng biktima. Order in the court. Marahas na tumayo si Attorney Sebastian para tanungin ng nasabing witness. Kung ganun nga nangyari, bakit hindi mo niligtas si Mrs. Veronica De Vera sa asawa nito? Hindi kaya may pinagtatakpan ka rito? Objection, Your Honor. Masyado na po agresibo ang pagtatanong na ito na wala namang kinalaman sa kaso. Apila
ni Attorney Edward. Overruled. Anong ginawa mo pagkatapos makita ang pangyayaring yun? Hindi ako makapaniwala. Sa nakita ko. Takot na takot ako kaya umalis ako para humingi ng tulong. Pero huli na ang lahat. Naabutan ko na lang na marami ng pulis at pinoposasan si Mrs. Veronica de Vera. Sigurado ka? Isang makabuluhang ngisi ang pumaskil sa mukha ni Attorney Sebastian. At pinlay pa ang isang ebidensya ng pagkahulog ni Ethan de Vera sa building. Kitang-kita sa kamera ang mukha ni Veronica de Vera na siyang tumulak dito kaya namatay ang biktima. Malakas na ipinalo ni Attorney Edward sa mesa ang kamay nito. At mariing tiningnan si Attorney Sebastian. Saan mo nakuha yan? Walang CCTV sa pinangirihang yun. Sa kawalayan sa evidence list na sinumiti mo. Isang malademonyong halakhak ang pinakawala ni Attorney Sebastian bago magsalita. Nahalungkat ko ang mga dashcam ng sasakyan na malapit sa building. Para ka namang amateur, Attorney Edward. Mapang-asar ng ngiti nito. Order in the court. This concludes the proceedings for today. Court is adjourned. Marahang tumango si Emmanuel para lumabas ng korte. Nagkasalubong pa sila ni Veronica at nagkatitigan. Halos manindig ang kanyang balahibo sa binulong nito na hindi nakatakas sa kanyang pandinig. You will die, my next victim. Habol hiningang nagising si Emmanuel dahil sa kanyang maingay na alarm clock. Marahas niya yung binato sa pader at napasabunot ng kanyang buhok. Marahas siyang napabuntong hininga at napakapit sa kanyang dibdib kung saan naghuhuramentado sa pagtibok ang kanyang puso. 10 taon na nakalilipas, sariwa pa rin sa alaala niya ang nangyari sa korte. Hindi niya makalimutan ang walang emosyon na mukha ni Veronica na nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nagsilbi itong bangungot sa kanya, maging sa kanyang pagtulog, dinadalaw siya na nakakatakot na aura ni Veronica. Bakit mo ba ako palaging dinadalaw sa panaginip ko? Kailan mo ba ako patatahimikin? Ako na nga tumulong para mapababa ang sentensya mo pero ito pa mapapala ako. Mariin na bulong ni Emmanuel sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lang siya at marahang tumayo para pumasok sa trabaho. Habang nagmamaneho si Emmanuel, malakas na tumunog ang kanyang telepono. Marahan niya yung sinagot at sinuot ang kanyang earpiece. Attorney Reyes, how may I help you? Seryosong sambit niya habang tutok sa pagmamaneho. Wow, ang formal naman, boss. Ako lang to, maganda mong sekretarya. Natatawang ani Vanessa sa kabilang linya. Mariing napahawak si Eman ng kanyang manibela para ibuhos ang kanyang inis. Masama na nga ang kanyang gising, dinagdagan pa ng pasaway niya ang sekretarya. Mainit ang ulo ko ngayon, Vanessa. Huwag mo nang dagdagan. Mariin na sambit nito na ani mo'y nagbabanta pero isang nakakainis na tawa lang ang sinagot ng kanyang sekretarya. Boss, may mainit pa naman ako ibabalita sa'yo. Mas mainit pa ito sa ulo mo. Prangkang sabi nito. Pero mukhang hindi ka naman interesado. Ibababa ko na to. Vanessa. Malakas siyang napapreno at muntik nang makabangga. Marahan niyang ipinarada sa tabi ang sasakyan bago pa siya maaksidente sa pinagsasabi ng kanyang baliw na sekretarya. Siguraduhin mo lang na importante yan. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Boss naman, walang personalan. Eto na, nabalitaan ko ang lalaya na daw yung crush mo. Natatawang anito na ani mo'y nang aasar pa. Sinong crush? Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Napipiko na sambit ni Emmanuel at
Halos pumutok ang litid na ugat sa kanyang noo dahil sa sobrang pagkapikon. Di yung palagi lumalabas sa panaginip mo, yung binansagang The Killer Wife, yung si Veronica de Vera. Saglit na natigilan si Emmanuel at napakuyom ng kamao. He shifted his weight from one foot to another. Inayos niya pa ang buhok niya, pinunasan ng pawis. Parang pinilipit ang kanyang tiyan at tila hindi niya maramdaman ang kanyang hininga. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso na para bang may dumadagan doon. Tumingin siya sa paligid at hindi man lang siya makapagbigay ng focus sa kahit anong bagay. Tumatakbo ang kanyang utak patungkol sa iba't ibang bagay. Mabilis, hindi siya makapag-focus. Nanunuyo rin ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang lumunok pero tila may nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Nanginginig din ang kanyang balikat, pati ang kanyang kamay. At kahit simpleng pag-iingay lang, nagagawa siyang patalunin sa kanyang kinauupuan. Inikot niya ang paningin, pinagmasdan ang detalye ng kapaligiran. Hanggang sa makarinig siya ng malakas na tunog, isang overwhelming na bagay. Napabalik siya sa ulirat nang magsalita ang nasa kabilang linya. Hey boss, buhay ka pa ba? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko crush ang babaeng yun. Naiinis niyang sambit at pinatay ang tawag. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaba sa kanyang nabalitaan. Hindi naman niya siguro ako babalikan, di ba? At saka hindi niya naman tototohanin yung banta niya. Kinakabahan niyang tanong sa sarili habang nanginginig. Papalikan kita at pagsisisihan mo na pumasok ka sa madilim kong mundo. I will make you suffer, my new victim. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa tuwing naaalala niya ang mga katagang animoy parang kahapon lang nangyari. Ramdam niya pa rin ang mainit itong hininga na bumubulong sa kanyang tenga. Bakit pawis na pawis ka, boss? Ang dami nating pending na kaso pero naisipan mo pang magsarili siguro, no? Alam ko naman, boss, na may pangangailangan ka pero sana unahin mo yung trabaho natin. Anang kanyang sekretarya. Hindi man lang siya nito binati. Minsan napapaisip na lang siya kung sino ba ang amo sa kanilang dalawa? Boss, may mainit ulit akong chika sa'yo. Masaya nitong Saad habang magiliw na pumapalakpak. Ano na naman yan? Hindi ka maniniwala, boss. Ano nga? Napipiko na tanong ni Eman. The killer wife is back, pero nakakagulat na isa pala itong tagapagmana. Mayaman pala ang pamilya nila. Kaya hindi nakakagulat na mabilis na ang sentensya dahil mapera. Oops! Crush mo nga pala yun. Nang aasar na ani Vanessa nang mapatingin ng masama sa kanyang lalaki. Magiliw itong umaaktong zinizipper ang bibig. Dahil napairap na si Emmanuel. Di ko nga yun, crush. Saan mo ba napulot yung kalokohan na yan? Sus! Base sa pag-aaral, nangangahulog ang crush mo ang isang tao kung palagi mo ito napapanaginipan. Mapang-uyam nitong Saad sabay kindat sa kanyang boss. Isa lang yung teorya. Wala pa nagpapatunay na tama ang teoryang yan. Kumbaga, isa lang yung circumstance. At dapat alam mo yan, nakapasa ka na sa law exam. Walang emosyon na sambit ni Emmanuel na siyang ikinanguso ni Vanessa. Sabi mo eh. Sungit, guilty yarn. May sinasabi ka? Mariin ang sambit ni Emmanuel. Wala po. Kinabukasan, nagkaroon ng Christmas party lahat ng employee ng law office. At hindi sa opisina na seryoso, kundi sa kilalang bar sa Makati na puno ng colorful parol at fairy lights. Ang dating tahimik na mga abogado at abogada ngayon nakadenim at damit na mahinhin lang pero ready to slay. Boss,
Ang blooming natin In love yarn? Pabirong sambit ni Vanessa habang inilalagay ang wine glass sa mesa niya at nakangiti nang aasar kay Emmanuel. Umirap lang siya sa sekretarya pero may ngiti na hindi maitago sa labi. Itiko mo yung bibig mo, kundi tatahiin ko yan. Sinubukan pa niyang mukhang magseryoso pero halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Napanguso na lang si Vanessa at marahang umalis para sumali sa nagsasayawan at ang tugtog ay mix ng Jingle Bell Rock at latest OPM hits at lahat ay sumasayaw kahit walang alam sa steps. Habang tumutugtog ang musika, ang alak ay dumadaloy, ang tawa umaabot hanggang kisame at ang Paskong dati puro gawain lang sa opisina naging araw na pinaka-memorable para sa kanila ngayong taon. Cheers to more night like this! Walang deadlines, walang kaso, just us! Sigaw na isa nilang katrabaho at lahat ay nagtaas ng baso para sa toast. Hinayaan na lang muna ni Emmanuel na magkasayahan ang mga kasamahan dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ng palaging laman ng kanyang panaginip. Umasasabing bangungot na ito. Napabuntong hininga na lang si Emmanuel at marahang napaupo sa upuan habang mariing sumisimsim ng tikila. Seems you have fun. My victim? Nakakakilabot na bulong ni Veronica sa tenga ng binata at marahan itong kinagat. Hindi makalunok si Emmanuel ng kanyang iniinom dahil sa pamilyar na boses na nagsilbing bangungot sa kanya 10 taon. Mrs. Veronica. Why you look so pale? Na para bang nakakita ka ng multo? Anong kailangan mo? I want you. Mapang-akit nitong sambit. Napalunok na lang si Emmanuel at mabilis na napatayo. Marahas na hinablot ni Veronica ang kwelyo at pabalyang hinila ito papunta sa kanya. Halos magkandaduling si Emmanuel sa sobrang lapit na mukha nito sa kanya. Come with me? Mariin na sambit nito. Mariing hinila ni Veronica si Emmanuel palabas ng bar. Saan mo ko dadalhin? In the hell. Nakakakilabot na sambit ng babae at pabalya niya itong pinasakay sa kulay pula niyang Montero car. Napalunok na lang si Emmanuel nang tumawa ito na nakakakilabot habang nagmamaneho. Come with me in the hell, babe. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan ni Veronica sa abandonadong building. Bakit tayo nandito? This is a perfect place to talk. Nakangising sambit ni Veronica at mariing hinila ang kwelyo nito papunta sa loob ng abandonadong building. Ang hangin ay amoy luma, amoy ng kalawang at nakalimutang bagay. Ang sikat ng araw ay dumadaan lang sa malalaking butas ng bubong, gumagawa ng mga anino na parang mga kamay na umaabot para mahawakan sila. Tumutunog ang kanilang paa sa sirang sahig, na tila nagpapaalala na hindi sila nag-iisa. Anong kailangan mong pag-usapan, Veronica? Kinakabahan niyang tanong. Ang mga mata niya'y laging tumitingin sa paligid. Nakita niya ang isang lumang mesa na may nakasabit na larawan. Ang muka'y puno ng alikabok, pero ang mga mata nito ay tila nakatingin sa kanya lang. Huminto si Veronica sa gitna ng gusali, sa wakas binitawan ng kwelyo niya, at tumingin sa kanya nang may kakaibang liwanag sa mga mata. Alam mo ba kung bakit ito tinatawag na gusali ng paglimot? Tanong niya. Ang boses ay parang hinihipa ng hangin. Dahil dito, may isang babae na nawala. Walang nahanap na katawan, walang pahiwatig. Ang mga tao nagsasabi na tuwing gabi, naririnig nila ang kanyang tawa o iyak. Bigla na lang tumigil ang hangin. Ang tanging maririnig ay kanilang tibok ng puso. Isang mahinang tunog ng kampana mula sa ikalimang palapag ang maririnig
Pero walang kampana doon, matagal nang wala. Ang lalaki napatakbo sa pintuan, pero bigla itong sumara na mag-isa. Tumunog ang malakas na alingaw-ngaw sa buong gusali. Lumingon siya kay Veronica ngunit nawala na ito. Sa halip, nandoon ang babae mula sa larawan. Ang mga matay basa, ang buhok ay basang-basa. Parang nabasa sa ulan at nakangiti ng malaki. Tinatanong mo ba kung nasan siya? Nandito lang ako. Naghihintay ng kasama. Napasigaw ang lalaki, ngunit walang boses na lumalabas. At sa gitna ng lahat, maririnig pa rin ang tawa ni Veronica. Pero hindi na ito mukhang masaya. Tawa na puno ng kalituhan at takot. Marahas na tinulak ni Veronica ang lalaki sa sirasirang sofa at mariing umupo sa kandungan nito. Since you like me too much, I have a job for you. Napaiwas na lang ito ng tingin at di nakatakas sa paningin ni Veronica ang pamumula ng pisngi nito. Di ko sinabing gusto kita. It's too obvious. I know the way you look at me. I can see it. Full of desire. Napaigtad na lang si Emmanuel sa mainit na hininga ng babaeng dumadampi sa kanyang leeg. Ano gusto mong gawin ko? I want you. Ano? Tignan mo, ang isip mo napakadumi. Napairap na lang si Veronica. Para kang bakla kung kilikin. I want you to find the location of my son. May anak ka? Nagtatakang bulalas nitong tanong. Yes, I have. Disappointed ka ba kasi hindi na ako virgin? Di yun na ibig ko sabihin. Mariin itong tumikim. Paano nawala ang anak mo? My husband's mother took him away from me. Walang emosyon itong sambit habang nahakuyumang noo. Paano nangyari yun? Nakagat ng babae ang sariling labi at napatingin sa kawalan. Ang emosyon nito ay tila sumisigaw ng pagbabalik tanaw. Let me tell you a story. The true story behind my husband's death. Taong 2015, October 20, nag-iimpake ako ng mga damit pagkatapos kong patulugin ng 3 taong gulang kong anak na lalaki na may ADHD. Napagdesisyonan kong layasan na mapang-abuso kong asawa para sa ikabubuti ng aking anak. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Veronica habang inaalala ang kanyang masakit na karanasan. Pero sa kasamaang palad, naabutan ako ng ex-husband ko na nag-empake. Muli pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kung saan ang witness na yon, ikaw. Nakita mo diba ako? Pinaghahampas niya ako ng flower vase sa ulo. Marahan na hinaplos ni Emmanuel ang nanginginig na balikat ni Veronica bilang tanda ng pakikiramay. Sa totoo lang, hindi ba pang abuso dati ang aking asawa? Nagkaganon lang siya noong nagkaanak na kami ng may kapansanan. Hindi naman totally kapansanan because it's a mild ADHD. Ang kaso hindi niya matanggap kasi marahan na ininom ni Veronica ang tubig na inabot sa kanya ni Emmanuel. Gusto niya kasi maging perpekto ang anak sa kanyang ama. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng perpektong anak, may pagmamalaki niya yun sa kanyang daddy. Pero nagkamali siya. Dahil lahat ng pagsisikap niya para may pagmalaki siya ng kanyang ama, nauwi lang sa wala. Dahil sa isang kasinungalingan na matagal na tinatago sa kanya ng kanyang ina. Malagim na sikreto na sumira ng aming buhay. Halos mayupi ang botelya na hawak ni Veronica dahil sa madiin na pagkakahawak nito. Makalipas ang mga oras, bumisita sa aming tahanan
Si Doña Esperanza de Vera, ang ina ng aking asawa. Ang aking malupit na biyanan. Mainit ang dugo nito sa akin. Nalaman ko ang kanyang maitim na sikreto. Aksidente ko narinig ang usapan nila ng kanyang kalaguyo na siyang tunay na ama ni Ethan. Napahagat ng labis si Veronica para pigilan ang pag-agos ng kanyang luha at malakas siyang bumuntong hininga upang pakalmahin ang sarili. Pinagbantaan niya ako na kailangan ko itago ang sikreto, kundi ilalayo niya sa akin ang aking anak. Ngunit pinaglaban ko ang aking sarili, kasi naniniwala ako na kahit anong tago mo sa isang sikreto, lalabas at lalabas pa rin ito sa tamang panahon. Nang dahil doon, nagkaroon kami ng matinding pisikalan. Walang kaalam-alam si Ethan sa nangyaring pagtatalo namin ng kanyang ina, pati ang sikreto nito. Hindi na napigilan ni Veronica ang pag-agos ng luha. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Emmanuel dahil sa likod ng matapang na mukha ng babae. May nagkukubli palang lungkot sa dibdib nito. Sinubukan ni Ethan na awatin ang pananakit ng kanyang ina sa akin. Kaya lang aksidente siyang naitulak ng kanyang ina, dahilan para mahulog siya sa building. Sinubukan ko siyang i-revive pero huli na ang lahat. Napahagulhol na lang si Veronica kaya naman marahan itong niyakap ni Emmanuel para pakalmahin. Nandito ako para makamtan mo ang hustisyang matagal mo nang inaasam. I know, because you like me. Puno ng kumpiyansa ang sambit nito. Stop being assuming. Professional ako, abogado. Hindi ko hinahalo ang sarili kong interes sa trabaho. Pagtatanggol naman ni Eman sa kanyang sarili. So you're saying, if it's not about being professional, you still have a secret desire for me. Mukhang di mo na kailangan ng tulong ko. Nakakapagbiro ka na eh. Ngumiti naman ang babae. Sit down. Hindi pa tayo tapos. Mabilis na napabalik sa upuan ng lalaki. Minsan iniisip niya kung may pagka-bipolar ba ang babae kasi pabago-bago ang mood nito. Minsan nakakatakot. Minsan nakakaawa. Minsan nakakaasar. May tanong ako. Bakit mo inako ang kasalanan na hindi mo ginawa? Napakuyom na lang ng kamao si Veronica bago tumugon. For my son's protection. Si Mrs. Esperanza, gahama na tao. Pera lang ang mahalaga sa kanya, kesa sa sariling dugo at laman. Pinagbantaan niya ako na papatay niya ang aking anak kung hindi ko aakuin ang kasalanan niya. Napabuntong hininga si Emmanuel at puno ng simpatya niya itong tiningnan. Ayokong kaawaan mo ko. Ang gusto ko, hustisya para sa asawa at sa anak ko. May mga ebidensya ka ba sa lahat ng krimen na ginawa ni Doña Esperanza? Oo naman. Hindi naman kita pag-aaksayahan ng panahon kung wala akong balang dala. Napangiwi na lamang si Emmanuel at napakamot ng ulo. Napairap si Veronica bago pinagpatuloy ang kanyang testimonya. Noong nagsasama pa lang kami ni Ethan, walang kaalam-alam ang pamilya de Vera na anak ako ng isang mayamang pamilya. Tinago ko ang tunay kong pagkatao dahil gusto ko mabuhay ng normal. Wala sa anino ng aking pamilya. Ano pong koneksyon ng bagay na sa kaso natin? Nagtatakang tanong ni Emmanuel. Patapusin mo muna ako, engot. Masungit itong sambit kaya napatas ang dalawang kamay ni Eman na animoy sumusuko. Napairap na lang si Veronica at muling pinagpatuloy ang pagkukwento. Walang kaalam-alam si Doña Esperanza. Napalihim kong pinapaimbestigahan lahat ng kanyang baho sa private investigator ng aking pamilya. At ito ang nakalap ng aking private investigator. Marahang ibinigay ni Veronica ang malaking bag na naglalaman ng samot-saring papeles, litrato, flash drive na naglalaman ng mga video, na may mga fabricated evidence at marami pang iba. Lahat ito'y solid evidence.
Tama ka. Kailan mo to nakuha? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga mahanap mo ang aking anak. Or else, I will be your greatest nightmare. Matapos ang mainit na tagpo ni na Veronica at Emmanuel, 6 na buwan ang ginugol niya para pag-aralan ng bawat anggulo ng kaso. Boss, ganadong-ganado tayo ngayon Iba talaga pag-inspired, no? Mapang-asar na tura ni Vanessa. Matalim lang siyang tinignan ni Emmanuel. Mukhang tapos mo na ang pinapagawa ko sa iyo Malakas na ibinagsak ni Emma ng makapal na papel sa lamesa nito. Analyze mo itong mga papeles na to. Tignan mo ang posibleng maging butas ng kaso. Boss naman, para mo naman akong gustong bitayin Bagay talaga kayo nung killer wife na yon. Asar na sambit ni Vanessa habang nakanguso. Sige, kumuda ka pa para dadagdagan ko pa yung lalo. Napanguso ang kanyang sekretarya sa kanyang sinabi. Dumating ang araw ng pinakahihintay ni Veronica na sa wakas makakamit niya na hostisya na matagal niyang inaasam. Ang pagkahuli ng taong dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Napaluha siya habang pinapanood ang pagposas dito. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa galak. Ang kanyang kamay kumunot bilang isang kamao. Marahan nitong kumawala ulit sa mahigpit na pagkakakuyom. Kumalma ang kanyang isipan. Napalitan ng kaliwanagan. Tumingin siya sa itaas. Kahit pa ang nasa paligid niya ay katulad ng dati. Kahit papano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha sa malakas na tikhim ni Emmanuel. Inabutan niya ng panyo ang babae, ngunit isang matalim na tingin lang binigay nito sa kanya. Kaya agad niyang itinago ang panyo sa kanyang bulsa. Matapos masaksihan ng tagpong yon, masaya na naglalakad si Emmanuel dahil sa wakas, nakamit na ni Veronica ang hustisya para sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad nang tumunog ang cellphone niya. Bumungad sa kanya ang pangalan ng kanyang sekretarya, kaya agad niya itong sinagot. Boss, nakatakas Hindi niya narinig ang kasunod na sasabihin nito. At biglang may sumulpot sa kanyang likuran at tinurukan siya ng pampatulog. Nagising si Veronica sa isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang nakangising si Doña Esperanza. Long time no see, my daughter-in-law. Hayop kang matanda ka, papatayin kita. Isang malademonyong tawa ang itinugon nito. Nakakagulat Dati, para ka lang isang maamong kuting na bahagang buntot. Ngayon parang gusto mo na akong kalmutin. Dahil ba sa lalaki to? Dito? Sa lalaking kasama mo? Mapang-asar na sambit nito sabay tukoy sa walang malay na si Emmanuel. Nanginig ang kanyang buong katawan nang makita niya ang lalaki. Para bang sinuntok siya ng pagkalakas-takas. May kung anong tumama sa kanyang mga ugat at tila ba malamig ang kanyang paligid. Para ring sinusuntok ang kanyang dibdib. Naririnig niya ang maliliit na ingay sa paligid. Ang hangin ay manipis. Tila nahihirapan siyang huminga. Ramdam niya ang panik sa kanyang lalamunan at isipan. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang idamay dito. Mariin na sambit ni Veronica. You're really clever, To use my own stepson against me. Una, ginamit mo ang aking anak. Kaya ako siya napatay ngayon. Tapos si Emmanuel naman. Nanggagalaiting sambit ni Esperanza. Isang mapang-uyam na tawa lang ang tinugon ni Veronica.
Don't act to be a good mother. Alam ng Diyos kung gaano kakagahaman na tao. Wala kang alam sa pagiging ina. Wala kang alam sa paghihirap ng isang ina na handang magsakripisyo ng buhay para sa kanyang anak. Pera lang ang mahal mo, kaya si Ethan hindi masisigmura ang kasamaan mo at pinatay mo rin siya. Tapos ngayon si Emmanuel? Huwag ka nga magpatawa na para bang mabuti kang ina. Alam naman nating lahat na si Emmanuel ang tunay na tagapagmana at hindi si Ethan. Kaya gusto mo din siyang ipapatay. Mas lalong tumigas ang kanyang panga. Kumuyom ang kanyang kamao. Ang init ay tila bumalik sa kanyang puso, patungo sa kanyang muka. Nag-aalab ang kanyang pisngi. Parang nasusunog ang kanyang pisngi. Every muscle in her body tenses. Tila ba niyayakap siya ng kung anong mahigpit na bagay. Naniningkit ang kanyang mga mata. Nahihirapan siyang huminga. Para siyang nalulunod. The thoughts in her head race hot and fast, sharp and cutting. She has to fight the urge to lash out with words or hands. Even the air around her feels thick and heavy, like it's pushing down on her as the fire inside threatens to spill over. Tila baliw na napasigaw na lang si Esperanza sa sobrang galit, kasabay ng pagpapaputok ng baril sa gilid ni Veronica. Kaya nadaplisan ng babae. Shut up! Shut up! Sigaw nito. Mariin na hinawakan ni Esperanza ang panga ni Veronica hanggang sa bumao ng kuko nito. Huwag kang magpanggap na santa. You also try to kill him, right? Oh, I forget. Ginahasa ka pala niya kaya gusto mo siyang patayin. Hindi ka ba nagtatahong ba't galit na galit sa'yo ang asawa mo? Dahil ang tingin niya sa'yo isang maduming babae. Tapos ang kapal na mukha mo, naipaako sa anak ko ang anak mong abnormal. Kahit hindi makahinga si Veronica sa higpit ng pagkakasakal sa kanya, buong lakas niyang tinanggal ang tali gamit ang matalas niyang pang-ipit sa buhok. Hayop kang matanda ka. Mariin niya itong sinakal. Dahil sa'yo, nasira ang pagsasama namin mag-asawa. Dahil sa'yo, muntik na ako makapatay ng isang taong walang kamuwang-muwang na ginamit mo. Kala mo ba hindi ko malalaman, ha? Kala mo ba ang tanging ginawa ko lang sa kulungan sa loob ng 10 taon ay malungkot lang? Nagkakamali ka. Gamit ang kapangyarihan ng pamilya ko, inalam ko lahat ng sikreto mo hanggang sa kaliit-liitang detalye. Ang pagbibigay mo ng droga kay Emmanuel para gahasain niya ako nang wala siya sa sarili. Hayop ka. Papatayin kita. Ginawa mo lahat ng yun para sa pera, para makontrol mo ko. Nang hindi ko nakakayaan pa ngayon. Kahit pa nahihirapan sa paghinga, makikita sa mukha ni Esperanza ang pagkunot ng noo. Isa kang dalita. Paano ka naging anak mayaman? Bitawan mo ang aking ina! Ilang sandali pa nawala ng malay si Esperanza sa higpit ng pagkakasakal ni Veronica. Nanlaki ang mata ni Veronica nang may mainit na bisig na yumakap sa kanya na siyang natamaan ng bala. Patawad sa aking nagawa. Naghihingalong sambit nito. Emmanuel, lumaban ka, wag mo ipikit ang mga mata mo, dadalhin kita sa ospital. Ito lang ang magagawa ko sa lahat ng sakit na dulot ko sa'yo. Wow! First charming ang peg? Ako ba ang witch dito? Nababaliw na sambit ni Vanessa habang pumapalakpak. Hindi. Ako ang bida dito at lahat kayo mamamatay. Mariin itong sambit at pinaputukan ng barilang kisame. Napakuyom ng kamao si Veronica sa pinaghalong galit at pag-aalala. Galit sa sarili dahil wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang ama ng anak niya. Pag-aalala dahil sa natamo nitong sugat. Marahan siyang bumangon at taas noon niyang hinarapang nababaliw na si Vanessa. You will pay for this!
Biglang sumugod si Vanessa gamit ang isang basag na bote. Sinalo naman ito ni Veronica gamit ang isang braso. Go to hell! Sigaw ni Vanessa habang paulit-ulit na sinusubukang saktan siya. Malakas na sinipa ni Veronica ang sikmura ni Vanessa. Pero mabilis na umatras si Vanessa, tumatawa ng nakakatakot. You think you can win? Alam mo bang may hawak ako mas mahalaga sa'yo? Bigla na lamang nitong inilabas mula sa likod ng isang bata na nasa 13 taong gulang. Tahimik ito at ang mga mata nito'y puno ng takot. Si Eric, ang anak ni Veronica, na 10 taong nawalay sa kanya. Kahit medyo nag-iba ang itsura nito, nakilala niya pa rin ito dahil isa siyang ina at yun ang dinidikta ng kanyang puso. Eric, anak? Hindi. Paano mo siya nakuha? Isiniksik ni Vanessa ang sarili sa dingding. Hawak-hawak ang kamay ni Eric. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, papatayin ko siya. Ngunit habang siya'y nakatuon sa pag-atras, hindi niya napapansing unti-unting lumalapit si Veronica mula sa gilid. Mabilis na inabot ni Veronica ang braso ni Vanessa. Binabali ito ng dahan-dahan para mabitawan niya ang bata. Huwag mong saktan ng bata. Ako ang hinahanap mo, di ba? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng manalo. Nanginginig na sabi niya habang unti-unting bumababa ang kamay na hawak kay Eric. Malakas na napasigaw si Vanessa na parang isang baliw na sinasabunutan ng sarili. Samantala, dahan-dahang napaatras si Veronica habang maingat niyang pinoprotektahan ng kanyang anak sa likuran. Sinamantala niya ang pagkakataon na wala si Vanessa sa sarili para makatakas kasama ang anak niya. Muli niyang nilingon ang nakahandusay na si Emmanuel. Papalikan kita. Naalimpungatan si Doña Esperanza dahil sa nakakabinging sigaw ni Vanessa. Napakunot na lang ang kanyang noo habang napatingin sa paligid. Kaya napagtantyon niya na wala na ang bihag. Wala na ang manugang niyang hilaw. Marahan siyang bumangon at marahas na hinila ang buhok ni Vanessa. Wala ka talagang kwenta. Simple na nga lang ang pinapagawa ko sa'yo. Hindi mo pa magawa ng tama. Wala ka talagang silbi, inutil. Hindi walang kwenta si Vanessa. Gaganti si Vanessa. Babawi si Vanessa. Wala sa sariling sambit nito. Di na kailangan. Dapat ikaw na lang ang namatay. Hindi o kuya mo. Mas may pakinabang pa yun kesa sa'yo. Nanggigigil na sambit nito at marahas siyang pinalo sa likuran gamit ang makapal na sinturon. Kaya napahiyaw na si Vanessa. Habang iniinda ni Vanessa ang matinding latigo ng kanyang ina, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang ulo na parang may kung anong gustong kumawala sa kanyang pagkatao. Nanginginig ito at agresibo niya itong tinulak. Nanlaki ang mga mata ni Esperanza sa kakaibang tingin ni Vanessa. Mabangis, nakakakilabot. Malayo sa masayahing Vanessa ang nakilala niya. Isa kang walang kwentang ina! Malakas niyang tinulak si Esperanza sa pader at mariin itong sinakal. Pinatay mo ang kuya ko! Ngayon ako naman ang gusto mong patayin? Hindi ka matatawag na ina. Isa kang halimaw, dapat kang mamatay. Halos magmistulang kulay ubi ang bibig ni Esperanza dahil unti-unti na siyang kinakapos ng hangin. Pilit niya itong tinutulak pero hindi pa rin siya makawala. Nanghihingi siya ng tulong at mahinang pag-ungol lang ang maririnig. Attorney Vanessa De Leon, inaaresto kita sa salang pangingidnap, paggamit ng illegal na armas at pagtanggap ng lagay. Bitiwan mo siya. Napatigil si Vanessa sa malalim na boses. Taas noo niya itong nilingon at bumungad sa kanya ang isang katerbang pulis. Maaari mong gamitin ang pagkakaroon na abogado bilang karapatan. At anumang sabihin mo maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. No, let me go!
I need to kill that old hag! Sa kabilang banda, naghahabol ng hininga si Esperanza dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa kanya ni Vanessa. That ungrateful brat! Mrs. Esperanza de Vera, inaaresto kita sa salang pangingidnap, paggamit na illegal na armas at droga at pagpatay sa sarili mong anak. Maaari mong gamitin ang karapatan mo magkaroon ng abogado at anumang sasabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo. No, let me go! I need to kill that ungrateful brat first! Pero pinusasa na siya ng pulis. Samantala, hindi magkanda o gaga si Veronica habang sakay ng ambulansya, kung saan binabantayan niya ang nag-aagaw buhay na si Emmanuel. Nanginginig ang kamay niya habang nakahawak sa mahinang palad nito. Mom, everything will be alright. Mahina ang sambit ni Eric at marahan at tinipik ang likuran ng ina para pakalmahin nito. Nag-aalala lang ako sa papa mo. Mom, Dad is strong. Besides, that monster already paid. We already get that justice that we deserve. Nanginginig na napatingin si Veronica sa mahinahon na boses ng anak na nagbibigay gaan sa kanyang dibdib. Dahil siguro sa sobrang pag-aalala niya kay Emmanuel, panandalian niya nakalimutang may anak siyang naghihintay sa kalinga niya. I'm sorry, anak. Mommy. Napaluhan na lang si Veronica nang makita niya ang pag-agos ng luha sa pisngi nito. Alam niyang pilit nitong pinapalakas ang loob kahit na siya mismo lubos na natroma sa nangyari. From now on, Mommy, I will protect you. No, anak. I will protect you. Sinaktan ka ba ni Vanessa? Sabihin mo sa akin. Hindi po. Come on, tell me. Sisiguraduhin ko na poprotektahan kita sa kahit anong bagay. I will not let anyone hurt you again. Wala sa sariling pinaglaruan ni Eric ang daliri, na habang hindi makatingin ng diretso sa mata ng kanyang ina. Eric, napabuntong hininga na lang ito, bago tumingin ng diretso sa mga mata nito habang patuloy na pinaglalaroan ang sariling daliri. Auntie Vanessa is kind. She helped me a lot. She protected me from that old hag. Sigurado ka, anak? Yes, Mommy. She's willing to accept all of the beating mula kay Lola. I feel sorry for her. I want to pay all of the sacrifice that she did to me. Then, tutulong tayo sa kanya, anak. 5 buwan ang nakalipas nang magmulang makulong si Esperanza. Pilit itong umaapila sa patong-patong na kaso pero hindi ito nadinig ng korte. Samantala, na-confine si Vanessa sa pribadong mental facility kung saan na-diagnose siya ng Dissociative Identity Disorder or DID. Biktima rin siya ng kasakiman ng sariling ina. Si Veronica ang may hawak ng kaso niya bilang pambawi sa pag-aalaga nito sa kanyang anak. Kamusta ang pakiramdam mo? I'm still alive and kicking, Miss Killer Bride. Lihim siyang napairap sa sinabi nito. Binibisita pa rin ako na Attorney Emmanuel. Ikaw ba? Even though he know that you're working here, he never visits you. Am I right? Lihim na napakuyom naman si Veronica ng kanyang kamao at seryoso itong tiningnan. I need to add more supplements for your medication. Marahang tumalikod siya palabas. Do you think he will forgive you for all the threats that you make to him? You become his greatest nightmare for 10 years. Hindi na ako magugulat kung iiwan ka niya para mapasakin. Mapang-asar ulit nitong sabi. Marahang napabuntong hininga ito at maingat na sinarado ang pinto. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, aksidente niya nakabungguan si Emmanuel. Saglit sila nagkatitigan dalawa at si Emmanuel na ang unang umiwas ng tingin at hindi nakatakas sa kanyang paningin ang pamumula ng pisngi nito. Ano ginagawa mo dito?
Bumibisita lang ng kaibigan. Nauutal na sagot ni Emmanuel nang hindi makatingin ng diretso sa mata ni Veronica. Talaga? Kaibigan o fling? Para bang gusto na lang ni Emmanuel na lunurin ang sarili sa tubig dahil sa sitwasyon niyang ito. Kung makatingin sa kanya si Veronica, para siyang ginigisa sa mainit na mantika. Veronica, kailangan ko usapin si Vanessa about your case. How useless you are. You have time to visit other people kaysa bisitahin ang sarili mong anak? Veronica. Akma niyang pipigilan ito na makarinig siya ng mahinang hagikik sa gilid. Busted ka, boss. Mapang-asar na sambit ni Vanessa. Kalalabas lang nito mula sa kanyang kwarto. Nakarinig siya ng nakakaintrigang pag-uusap. Kasunod naman niya si Nurse Lee ang tagapagbantay nito. I need to talk to her privately. I'm Attorney Emmanuel Reyes. I'm doing this for the kill your wife case. I already talked to the attending doctor. Okay, sir. You need to fill out this visiting form. Magalang nitong sambit, kaya patuloy na kinikilig naman si Vanessa na animoy nangaasar. We need to talk. I learned that you suffered a lot from your mother. I'm sorry for that. Pero bakit mo yun ginawa? You know anything about Veronica's case? Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol kay Eric? Bakit mo kinidnap ang anak ko? Ang bait ko sa'yo, Vanessa. I trusted you as a friend. Tinulungan kita nung nasa law school ka. Bakit mo ko tinraidor at tinarantado? Panunumbat ni Emmanuel. Napayuko na lang si Vanessa at nanginginig itong napakuyom ng kamao. Sorry, sir. I just wanted my mother to be proud of me. Proud? Nakakatuwa ba ang pagdamay sa isang bata na walang kamuwang-muwang? Nanginginig si Vanessa at mariing napasabunot sa kanyang buhok dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Stop! Shut up! Agresibo na sinakal ni Vanessa si Emmanuel. Nanlilisi ka na mumula nitong muka na animoy wala sa sarili. Dali-daling dumating si Veronica kasama ang ibang doktor. Mula sa likod, tinurukan nila ng pampakalma si Vanessa, kaya nabitawan nito ang liig ni Emmanuel. Puno ng pag-aalala na tinignan nito ni Veronica. You okay? I'm fine, thanks. I need to make some x-ray for you to make sure. No, I'm really fine. Tinignan lang ito na masama ni Veronica. Huwag kang makulit. Besides, this is all your fault. You know, Vanessa is experiencing mental illness. She's a mental patient. Pero nagtanong ka pa ng kung ano-ano. Sorry. Dapat, kalmado ka kapag nagtatanong ka sa isang tao na nasa mental health facility. Alam mo na nga, di ba? Hindi sila stable. And don't ask like you're in the hearing in the court. Coming from a nasty person like you. Ano sabi mo? Wala. Sige na. Hahayaan kitang i-check ang katawan ko. Good boy. Sambit nito at sinimula na buksan ang machine. Sa sumunod na araw, namasyal ang mag-inang Veronica at Eric kasama si Emmanuel. Mom, can I buy cotton candy? Sure. Cotton candy is coming. Napangiti na lang si Emmanuel habang pinagmamasta ng kanyang mag-ina. Dad, do you still like Mom? Nakangiting sambit ni Eric. Hindi nakatugon si Emmanuel at namumulang napaiwas ng tingin. Seems like I will have siblings soon. Huwag mo ako niloloko, anak. Sino ba nagsabi sa inyan? Sino nagturo sa inyan? Auntie Vanessa. She said that you're so coward and so torpe. Napairap na lamang si Emmanuel nang maalala ang kanyang sekretarya. Pagod na nakauwi si Emmanuel sa kanyang tahanan. Wala kasing kasawaan si Eric na sumakay ng Ferris wheel.
Napabalik siya sa kanyang sarili nang biglang may nag-doorbell. Marahan niya yung binuksan at bumungad sa kanya ang isang kartero. Kayo po ba si Mr. Manuel Reyes? Yes po. Ano po may paglilingkod ko? May letter po kayo from Vanessa. Vanessa de Leon. Napabuntong hininga na lang siya at marahan yung binuksan. Bumungad sa kanya isang pink na kwaderno. Binasa niya yon. Dear boss kong laging busted. Pasensya na sa inasal ko noong nakaraan mong dalaw. Hindi ko talaga sinasadya yon. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Ginawa ko tong sulat na to para sagutin lahat ng katanungan na gumugulo sa isipan mo. Pero bago yan, gusto ko magpasalamat sa lahat ng pagligtas mo sa akin ng bata pa tayo. Alam ko na hindi mo na to masyado naalala. Noong panahon na yon, pinapagalitan ako ni Mama at inaway ako ni Kuya Ethan dahil pumustit ako sa mansyon. Sa galit ni Mama, kinulong niya ako sa kulungan ng aso at umuulan nun. Nanginginig ako at takot na takot sa oras na yon. Iniisip ko na lang na sana mamatay na lang ako para matapos sa lahat ng paghihirap ko. Sa totoo lang, pagod na ako ipagsiksikan ng sarili ko kay Mama at sa kuya ko. Pero nagulat na lang ako nung dumating ka. Niligtas mo ako sa pagtatangka na magpatiwakal. Nung makita ko yung magaan mong ngiti, nagkaroon ng pag-asa yung buhay ko. Sa totoo lang, nagka-crush ako sa'yo nun. Pero konti lang naman. Basta wag mo ako isusumbong baka magwala yung killer wife. Gusto ko rin palang humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Alam ko hindi sapat ang sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Napakabuti mo sa akin. Tinulungan mo ako na nag-aaral tayo sa law school. Dahil may kababaan ang marka ko at hindi mo naman ako kasing talino. Yung sagot pala sa tanong mo, pasensya na. Napakwento ako ng mahaba. Inutusan kasi ako ni Mama na itago ang anak ko para gamitin. Sa pamamagitan ni Eric, makukuha niya ang yaman ng pamilya de Vera. Ginawa ko lang yun para tanggapin ako ng Mama ko. Pero nagkamali ako. Di pa rin sapat ang ginagawa ko. May pagkakataon na nais pagmalupitan ni Mama si Eric pero ako na lang yung tumatanggap para hindi masaktan ng bata. Nakakalimutan kong pansamantala lahat ng trauma na naranasan ko kasi gumagaan ang pakiramdam ko kapag nakikita ko si Eric. Lahat ng pananakit at panggugulpe ng mga tagabantay sa bahay ng ampunan. At hindi ko to sinasabi para magpaawa sa'yo Alam kong deserve ko yon. Kulang pa ang buhay ko bilang kabayaran sa lahat ng oras na nasayang na hindi kayo magkasama. Nais kong humingi ng tawad sa isa ko pang kasalanan. Inaamin kong may kinalaman ako sa pag-setup ni Mama sa'yo. Naalala mo yung regalo ko sa'yo na pagkain ng Pasko? May halong sex drug yon. Ako ang nagtulak sa'yo papunta sa kama ni Veronica. Ginawa ko yun dahil sa banta ni Mama na hindi niya ako pag-aaralin at pababalikin niya ako sa nakakatromang bahay-ampunan. Napaka-selfish ko, di ba? Alam ko habang binabasa mo to, paniguradong sinusumpa mo na ako. Hindi kita masisisi. Kahit sarili ko, hindi ko kayang patawarin. Minsan, dati tinanong mo ako, di ba, nung interview, kung ba't gusto ko maging abogado? Sa totoo lang, nagsinungaling ako ng sagot. Naging abogado ako para mahugasan lahat ng nagawa kong kasalanan sa batas. Pero nagkamali ako. Ako rin ang sumira sa sinambit kong pangako. Patawad. Gusto ko lang sabihin na inasar ko si Veronica at pinagselos ko siya. Sinabi ko na hindi mo siya dinadalaw dahil sa pagbabanta niya sa'yo dati. Sorry about that. Gusto ko lang naman gumawa ka ng move, huwag kang patorpe-torpe. Alam ko naman na gusto niyo ang isa't isa. Ako pa nagsilbing Cupid sa inyo. Yan na siguro ang kaya kong gawin bilang pagbawi sa lahat ng kasalanan ko pero alam ko hindi pa rin yan sapat. Hayaan mo, aasarin ko pa siya lalo. Napailing na lang si Emmanuel sa kakulitan nito. Pasaway talaga. Sa sunod na araw, nagkaroon ng kaguluhan sa St. Peter Hospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Veronica de Vera. May isang pasyenteng na-diagnose ng psychotic disorder
na tinagurian na isang serial killer. Mukhang kasing edad ito ni Vanessa. Kahit may pilot ito sa pisngi, hindi may tatanggi ang angking kagwapuhan nito. Ngayong araw lang siya na-confine sa ospital, kaya hindi mapakali ang bawat doktor. I will kill you all. Let me go! Nagwawala nitong sambit. Patuloy lang ito sa pagwawala, habang ang mga doktor patuloy pa rin sa pagpapakalma dito. Calm down, sir. We're not your enemy. We're here to help you. Nanlilisik ang mga mata nito at pabalyang tinulak ang nurse na may hawak sa kanya para maagaw ang injection sa bulsa nito. Shut up! Shut up your fucking mouth! I will kill you! Napapikit na lang si Veronica at napahinga ng malalim nang maramdaman niya ang pagdaplis ng karayom sa kanyang leeg. Napamulat siya at walang emosyon na tiningnan ng lalaki. Malakas niyang siniko ang sikmura nito at maangas niya itong binalibag sa sahig. Napaawang na lang ang bibig ng nurse at doktor sa kanilang nasaksihang eksena. Ang astig mo, Dr. Veronica. Si Mrs. Killerwife pa talaga ang hinamon niya. You need to calm down, sir. I'm here to help. At marahan niyang tinurukan ng pampakalma ang lalaki. Dali niya siya sa private room. Ang lalaki na yon, anak ng isang maimpluwensyang politiko. Sila ang nagbibigay ng pondo sa ospital. Ang ngalan nito, Benjamin Buenavista. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Emmanuel mula kay Eric, habang nasa meeting siya ng mga kapwa niya abogado, para sa isang panibagong kaso na kailangang lutasin. Excuse me, everyone. I need to answer this call. Hello, son. How are you? Do you need something? Dad, Mom got hurt with her mentally ill patient. Ano nangyari? Buhay pa ba? Nag-aalilang sambit ni Emmanuel. Huwag mo istorbohin ang daddy mo. Busy yan sa fling niya, kaso niya. Mom, your neck is still bleeding. Napahinga ng malalim si Emmanuel para pakalmahin ang sarili. Pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa tindi ng tensyong nararamdaman. Pagkarating niya ng ospital, hinanap niya ang room 666 na tinext sa kanya ng anak. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili at nanginginig na pinihit ang doorknob at bumungad sa kanya ang isang bangkay na nakakover ng kumot na siyang ikinagunaw ng kanyang mundo. Veronica? Ang kanyang mundo ay tila gumuho pa, parang isang matibay na kastilyo na biglang naging abo. Ang kabay na palitan ng nakakabinging pagtanggi. Nilapitan niya ang bangkay, ang mga matay ng lalabo sa nagbabadyang luha. You're so cruel. Bakit mo kami iniwan ng anak mo na hindi mo na nagpapaalam? Are you punishing me about what happened? I'm so sorry. Hindi ko intensyon na may mangyari sa atin. I'm out of control. Napahagulhol na lang si Emmanuel at nanginginig ang boses na nagsalita. I really love you. To the point I couldn't afford to lose you. If you don't remember, we met when we were kids. Pumupunta ka sa bahay namin. Itinagong bastardo ako ng pamilya, habang si Ethan at si Papa nagkakasiyahan para ipagdiwang ang kaarawan ni Ethan. Habang ako nagtatago sa madilim na kusina at tanging tira-tira lang ang kinakain. Sa mga oras na yon, gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Pero dumating ka at nagabot na isang tinapay. Hanggang ngayon tanda ko pa ang lasa ng tinapay na yon. Simula ng tagpong yan, palagi ka na lang nasa isip ko. Hanggang sa nalaman ko na lang na magpapakasal ka kay Ethan. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Kaya ngayon gusto ko itang protektahan. Sa pamamagitan ng pagtestigo kapalit ng pag-abandona sa akin ng sarili kong ama. Halos mamugto ang mga mata ni Emmanuel sa walang tigil na pag-iyak. Nanginginig na napatayo si Emmanuel. Tila nang lalambot siya. At malakas na binasag ang flower vase na katabi ng hospital bed.
Gusto niya pa ring makasama si Veronica. Akmang sasak sa kanya ng matalim na flower vase ang kanyang pulso nang may magsalita. Anong katangahan ang ginagawa mo? Veronica, multo ka na ba? Please, kunin mo na ako. I want to be with you forever. Tanga, hindi ako multo. Naiinis na sambit ni Veronica at malakas na pinitik ang noo nito. Saglit na napatulala si Emmanuel. Veronica. Napaigtad na lang si Veronica nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Please, wag mo akong takutin ng ganun ulit. I heard what you said a while ago. Namumulang napaiwas ng tingin si Emmanuel. Something came up to me about work. I need to go. Mabilis na kumaripas ng takbo ang lalaki. Si Veronica naman napangisilang sa isang tabi. Kinabukasan, kinumpronta ni na Emmanuel at Veronica ang anak na si Eric na nagdala ng kaguluhan na nangyari noong isang araw. Sorry po, di ko naman po sinadya magsinungaling. Gusto ko lang naman po na magkaroon ng happy family at complete family. Pero hindi tama yung ginawa mo, ha? Hindi maganda nagsisinungaling. That's not a good behavior, son. Sorry, Mom. I will never do that again. Enough of that, Veronica. Mukha nagsisisi naman si Eric eh. Shut up. Kaya nagkakaganito yung anak natin kasi pasaway ka rin. Para kang bata. This is the reason why I did that to Dad. Because I want you both to be close. Anak, hindi naman kami nag-aaway ng daddy mo. Nag-uusap lang kami. Your mom is right. Ganito lang talagang magsalita ang mama mo. Sorry po. Inosente yung sambit ni Eric. Sa kabilang banda, napabahing si Veronica habang nagbabasa ng dyaryo. Aba, mukhang may poging lalaki na pinag-uusapan ako ah. Iba talaga pag maganda. Nakangising sambit niya sa sarili, habang nagbabasa at uminom ng gatas na siya ikinasamid niya. 5 taon na nakakalipas, masaya nang nagsasama sina Emmanuel at Veronica. Hindi mo na sila nagpakasal dahil gusto nilang kilalanin ang isa't isa. Kahit busy sila sa kanila iba't ibang ginagawa, hindi pa rin sila nawawalan ng time sa isa't isa na mag-bonding. Sa tagal ng pagtatrabaho ni Veronica sa mental facilities, may pagkakataon na marami siyang nasasaksihang eksenang hindi inaasahan. Katulad na lamang ng pag-aasikaso kay Benjamin Buenavista na mukhang nakakadevelop pa na nito si Vanessa. Mukhang hindi naman po sila nagkakadevelopan, Doc. Mukhang ayaw sa kanya ni Attorney Vanessa. Saad naman ng nurse na si Jessie, ang assistant ni Veronica nang sabihin niya ito doon. Paano mo naman nasabi? Kasi binabara lang ni Vanessa yung bawat pamumorma ni Benjamin. Kailan ba sila nagkakilala? Ay, hindi pala kayo naka-attend. Napataas ang kilay ni Veronica sa tono ng pananalita nito. Napalunok na lamang ang nurse habang nakatingin sa kanya. Diba may Christmas party tayo last year? Nagkaroon kasi ng event ng hospital para magkaroon ng socialization. Doon sila nagkaroon ng interaction. Kinikilig na nito na tila ba kinikilig pa sa love story ng dalawang baliw. Napairap na lamang si Veronica. Tama na chismisan, puntahan na natin ang pasyente. Tatanong-tanong, tas magagalit. Bulong naman ni Nurse Jessie. Sinasabi ka? Wala po. Pagdating nila sa room nito, maingat naman itong tinurukan ng pampakalma at marahan nitong inalalayan. Tanging si Veronica lang ang magpapakain sa kanya dahil takot ang karamihan sa lalaking ito. Kailangan mong kainin to, Mr. Buenavista. No. Papapuntahin ko dito si Vanessa. Take it slow. Sambit naman ng lalaki at agad na kinuha ang pagkain kay Veronica.
Isang matalim lang na tingin ang itinugon nito habang patuloy sa pagsubo. Drink this. Mahinahong sambit ni Veronica, marahan namang isinubo ng lalaki ang gamot. Pagkatapos ng trabaho, napabuntong hininga na lang si Veronica sa pagod. Mahaba-haba rin kasi ang duty niya ngayong araw. Mukhang nagiging maamo na sa'yo si Benjamin ah. Masayang sambit ni Jessie. Siyempre, kailangan kong gamitan ng kahinaan niya. Si Vanessa. Kaya pala. Nagkaroon kasi na activity na maglilinis ng banyo ang bawat mental ill patient para ma-improve ang motor skills at socialization nila. Sinadya lang ni Veronica na mag-partner ang dalawa para sa sumunod na medication ni Benjamin. Stop following me. Your task is to clean male restroom. My task is to clean the girls' restroom. Naiinis na sambit naman ni Vanessa sa lalaki. I want to be with you because you smell so good. It's addicting. Napailing na lang si Veronica habang pinagmamasdan ng mga ito. Pagka-uwi niya ng bahay, tuwang-tuwa naman siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Naroon si Eric na masigla siyang niyakap at si Emmanuel na humalik sa kanyang noo. May surprise kami, Mommy. Napairap na lang si Veronica at napakamot ng ulo si Emmanuel sa hakulitan ng kanilang anak na binata na ngayon. Lihim na lang na napangisi si Eric ng kapwa na nakapikit ang kanyang mga magulang. Mom and Dad, kiss me. Turo niya sa kanyang pisngi. Bigla na lang nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng kanilang puso ang dalawa nang maglapat ang kanilang mga labi. Napahawak na lang ng labi si Emmanuel. Hanggang ngayon, ramdam niya pa rin ang elektrisidad sa kanyang puso. Tuwang-tuwa naman ang kanyang puso sa nangyari. Pasaway kang bata ka. Kapwa nagkabulan ng dalawa habang si Eric walang tigil sa pagtawa. Samantala si Veronica, halos nagmistulang kamatis na ang buong muka sa sobrang pula. Excited na ako magkaroon ng kapatid. Ang tagal-tagal, umabot na ako ng 20 pero wala pa rin akong kapatid. You brat! Stop saying nonsense! Pero gusto ko ng kapatid, Ma. Napangisi na lang si Emmanuel habang pinagmamasta ng kanyang mag-ina. He felt some warmth in his heart nang makita niya kung gaano kasaya ang mga ito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na ang dating bangungot para sa kanya, isa lang palang kasinungalingan. Ngunit pinaniwala niya lang ang kanyang sarili para makalimutan ang nararamdaman. Ngunit kahit tabunan pa ito ng maraming bato, hindi pa rin mabibitak. Si Veronica pa rin ang kanyang mahal at ang kanilang munting anghel na si Eric. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Nothing. Mommy, mukhang pinagtatawanan ka ni Daddy, oh. Dapat paluin mo yan. Namutla si Emmanuel at napalunok sa matatalim na tingin ni Veronica. Hindi yung totohan. At matapos nga nakakaaliw na bonding nila, nakangiti na pinagmasa ni Veronica ang kanyang mag-ama na kapwa, naghihilik dahil sa pagod. Marahan niyang hinaplos ang malalambot nitong buhok. I love you, Emmanuel. I love you, Eric. You both are my light and the best thing ever happened to me. Mahinang bulong niya at magaan na hinalikan ng pisngi ng dalawa. Wala na siyang mahihiling pa. Para sa kanya, kumpleto na ang buhay niya. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!